Nandito po ako para magbigay po sa inyo ng testimony tungkol po sa aking pananampalataya na ipinahayag din po ng Diyos sa akin sa magitan ng kanyang salita. Alam ko po na ang iba po sa inyo ay sawang-sawa na sa mga religion o ano man ang mga sinasabi sa iba't ibang klase, sekta, doktrina ng mga simbahan. Pero ang Panginoon po ay kumausap po sa aking puso sapagkat sabi po niya sa kanyang salita, kung sino man ang maghahanap sa kanya ay kanyang makikita ang Diyos. Ang sasabihin ko po ay ito po yung regarding lamang po sa salita, yung Bible po na nireveal sa akin ng Panginoong Diyos. Sapagkat since po ako bago po ako mag-enter ng first year college, at age of 16, ngayon po ay ako ay 30. Sabi po kasi ng salita ng Diyos na sa magitan ng salita niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang sa magitan niya, hindi nilikha ang lahat ng bagay. At ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at nagdal po nakasama natin. Ngayon po, nung pagbaba po ng Panginoong Jesus dito po sa mundo, pinulfill po niya yung lumang libro, lumang prophecy, which is yun po yung Old Testament na ating pong sinasabi at ating mong alam doon pa sa Biblia, sapagkat po ang Biblia ay composed of two testaments, which are the Old Testament and New Testament. Sabi po sa nilalaban ng salita ng Diyos sa New Testament na yung Old Testament po ay composed at pinakalooban po ng prophecy tungkol po sa Panginoong Jesus. At yung katugunan po ng prophecy na po yan, ang katugunan po actually ng Old Testament ay ang New Testament. Sinabi ng Diyos sa kanyang salita po, kung magbabasa po tayo ng Biblia, lalong-lalo na po nung pag nagbabasa po ako ng sulat po ni David, the Psalms of David, na pinapakita po doon na ano po ba ang purpose ng isang tao, bakit siya nag-exist sa mundong ito. Doon ko po nakita at napagtanto po sa aking puso sa pamamagitan ng pagbabasa at pagpakikinig ng salita ng Diyos na ang pinaka-purpose ng ating buhay kung bakit po tayo narito is to glorify God. And there's nothing else. To glorify God through His Son, Jesus Christ. Sapagkat hindi po natin ginusto na mamuhay tayo sa mundo, sapagkat nung bata po tayo, hindi po natin ginusto na mag-exist po tayo sa mundong ito. Pero sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang salita na tayo po ay may pinagmulan. Sabi pa po ngayon sa kanyang salita, tayo po ay hubad ng pumasok po dito sa mundo at tayo po ay aalis ng hubad din. Ibig po sabihin, nung pumunta po tayo dito sa mundo, nag-exist po tayo, wala po tayong kadala-dala kung ano-ano at hindi rin po natin ginusto. At pangalawa po, ang buhay po ng tao sa mundong ito ay may limit po lang po na oras. So, ibig sabihin, kapag may sinimulang isang tao, mayroon yung katapusan. Kaya sabi ng Panginoong Jesus na hubad, sabi ng salita ng Diyos, doon po sa Job, sabi ni Job na hubad po siya ng mag-exist po siya sa mundo at hubad din po siyang aalis sa mundo. Sapagkat kung ano po yung kalooban ng Diyos, sabi ni Job, yun pong kanyang susundin, sapagkat kung ano yung ginawa ng magpapalayok, may karapatan po ang magpapalayok kung ano pong gawin niya sa kanyang palayok. So, ang isang tao po, once na nag-exist po sa mundong ito, asahan po natin na
darating ang oras na may kalaki po na kamatayang pisikal. Ngayon po, napagtanto ko po sa isip ko, sapagkat yun nga po, sa pagbabasa ko po ng salita ng Diyos, to the Word of God, at I believe in the Bible that the one who seek with all their heart, God will find Him. Yan po yung isang promise po ng Word of God. At yan po nakita ko po ang Diyos sa magitan ng kanyang salita. At pina-understand po niya sa akin yung kanyang mga banal salita. Ngayon po, since na ang purpose po ng tao is to glorify God, mayroon po tayong isang pinaka-problema. Yung po problema pong yun ay dala-dala pa po ni Adan, since na ang pinaka-ancestor po natin pinagmula ng tao, sabi po sa Biblia, si Adan. At si Adan po ay nilikha ng Diyos na perfect. Ngunit dumating po yung oras na si Adan po ay nagkasala sa Diyos, at isa lang po yung pagkakasala ni Adan. At hindi na po siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang ibig kong sabihin, sabi po sa salita ng Diyos, ang dala-dala ni Adan po ay kasalanan na nagbubunga ng kamatayan. Ngunit ang dala-dala ng Panginoong Hesus ay buhay na walang hanggan. So ang pinaka-point po doon, kung bakit po sa pinakauna sa lahat, yung purpose po na to glorify God ay hindi po natin ma-fulfill. Kasi nga po, ang nature po natin ay makasalanan. So, may kasabihan nga po tayong mga tao na hindi pa po converted na tao, na kung ano po yung bawal, yun po yung masarap. Bakit po? Kasi po sabi sa Bible, ng lahat ng tao na pinanganak galing kay Adan ay naapektuhan ng kasalanan ni Adan, which is ang nature po ng tao, simula pa po sa tiyan, sabi ni David, ay makasalanan na. At gustong-gusto po nito ang kasalanan. Kaya po, sa atin nga pong sa mga hindi po converted, nung tayo pa po ay hindi pa nakakilala sa Diyos, at hindi pa po niya nare-regenerate, talagang mas maluwag po sa atin na gumawa ng alam po nating mali, at kinakatuwa po natin yon kaysa gumawa po ng tama, which is yung paggawa po ng tama, yun po ang isang attribute ng Diyos, sapagkat your word is truth. Ibig sabihin, and the word was with God and the word was God. So ibig sabihin po, ang Diyos ay katotohanan, at wala po sa kanyang kahit anumang kaliit na lie, kumbaga ng kasinungalingan. So since nga po ang tao naapektuhan ng kasalanan at nature na po ng tao ang isang kasalanan, mayroon po pinaka-problema yung tao, sapagkat ang Diyos po natin ay banal. Ang Diyos po natin, sabi po niya sa Psalms, the Lord God love justice. Although God is love, but He also love justice. And sabi po sa Word of God din po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Actually po, nung time pong yun, na sinabi po ng Diyos na kapag kinain po ni Adan at ni Eva yung bunga na pinagbabawal po niya, automatically mamamatay po sila. So nung kinain, alam niyo po ba, nung kinain po ni Adan at ni Eva po yun, automatic po namatay po sila. Ano po yung namatay po sila automatic? Namatay po yung kanilang spiritual na buhay. At pangalawa, yung physical na katawan, na since dapat hindi po sila mamamatay na, sapagkat yung flesh po na nilikha ng Diyos ay kay Adan ay talagang pure, wala pong kamatayan. Since nagawisan po ng iisang pagkakamali, isang kasalanan, naapektuhan po yung flesh po ni Adan, which is darating po yung panahon, nag-stay lang po si Adan almost 900 years, at mamamatay din, sapagkat ang Diyos po natin ay hindi nagsisinungaling. So, yung pong kasalanan yun, nabahagi po yun sa lahat ng tao. Nabahagi yun sa lahat ng tao. At sabi nga ng Panginoong Diyos sa salita niya, walang matuwid, walang kahit isa, at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ano po ba yung kamatayan? Makikita po natin yung may sinasabi po sa Bible, po yun sa Revelation chapter 21 or 20, tingnan nyo po na yung kamatayan po, which is yung tukoy po dyan is second death. Ano po yung kamatayan? Ang kamatayan po ay, wag na po nating
straighten na po natin, no? At gusto ko lamang pong ihatid po sa inyong katotohanan na nireveal po sa akin ng Diyos. Ng kamatayan po ay papunta po sa impyerno. It is a lake of fire. Yun po sinasabi ng Word of God. Ngayon po, yan po yung pinaka-problema ng isang tao. Isa siya makasalanan at papunta po siya sa impyerno. Ngunit sabi ng Panginoong Diyos, meron pong pinarabis po ang Panginoong Diyos sa ating sa salita niya. Sabi niya, kung sino man yung manampalataya sa kanya pong anak na si Jesus at i-confess na siya po ay Lord, siya po ay maliligtas. Ngayon po, napakarami pong gumagawa ngayon yan na akala po, kasi hindi po nila maintindihan yung ibig po sabihin ng Panginoong Jesus. Hindi po nila hindi po nila maintindihan kung ano po sinasabi nasa Acts po na if you will confess ni John na if you will confess in your mouth that Jesus Lord, you will be saved. Ang ibig po sabihin ng confession po, ang confession po is confess hindi lamang po sa bibig kundi yung sa buhay po natin. Kung makikita po ninyo ng 1 John, basahin po ninyong entire Bible ng 1 John, sabi po dyan, kung sino man ang nag-aakala na may relasyon siya sa Diyos, ngunit dumadaan naman sa dilim, ay dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at wala sa kanyang katotohanan. So, nung ilang taon na po akong Kristiyano, since nakikilala po ako sa Diyos, na may nag-share po sa akin na aking kaibigan po, talagang hindi ko po naramdaman yung ganung gutom po sa salita ng Diyos. 16 years old pa po ako nung dati at ngayon po 30 years old. It means nasa 16 years na rin po or almost 14 years na akong naging Christian. Sa pagiging Christian ko po, nung time po yun na nag-share po sa akin ng salita ng Diyos, talagang binuksan ng Diyos yung paningin ko sa salita niya. Sabi ko, Lord, ito po yung hinahanap ng aking kaluluwa. Sabi ko, na maintindihan po kayo at maintindihan ko pong salita po ninyo, sapagkat dati po wala po kamumuang kung ano lang po yung pinagisnan ng aking mga magulang at yung mga tao sa paligid ko, yung traditional po na pagsamba, let's say yung Catholic po, kasi alam po na ako po, isa po ako sa mga member na kung sakali po, kasi isa po ako sa panganay sa amin na nag-rosary po. Ako po yung nangunguna, ngunit alam po ng Diyos yung puso po ng isang tao, na sabi po niya dyan, before the foundation of the Lord, you are being elected, sabi ba niya, na naniniwala po ako na ang Panginoong Diyos ay nagligtas sa akin nung hindi pa nilikha ang sanglibutan, sapagkat yan pong sabi niya sa kanyang salita, na sabi niya, hindi po ito sa pamamagitan ng gawa ng tao, it is by grace, through faith, so that no one can boast. Siyempre, pag gumawa ka ng mga mabubuting bagay at halimbawa namatay ka na physically, at sabit ng Word of God na lahat ng tao ay haharap sa trono ng Diyos, judgment seat of God. And ngayon tatanungin tayo ng Diyos, bakit kita ba pusukin sa langit? So, yung ibang tao po kasi na gumawa ng mabuti dito sa mundong ito, sasabihin ko nila, ako'y mabuti nung ako'y nasa mundo pa, nagtumutulong ako sa mga mahihirap, tapos nagbibigay ako ng mga pera doon sa mga pulubi sa lansangan, hindi ako, kumbaga, puro sa kanya, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagpapatay. Alam niyo po ba na sabi ng Panginoong Diyos sa salita niya na ang righteousness ng isang tao ay para lamang isang filteran sa kanyang paningin. Bakit? Sapagkat yung degree po ng Diyos sa pamamagitan sa pagiging mabuti ay napakataas po. Ibig sabihin, gatuldok lamang na kasalanan po yan ay hindi ka na po makakapasok sa langit. Yan po sabi ng salita ng Diyos. So, kahit ipagmayabang mo sa Diyos, harapan ng Diyos,
na gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, hindi ka nagsisinungaling, although sabi ng Diyos sa salita niya ng, na ang tao ay may kasalanan, hindi pwedeng hindi magkaroon ng kasalanan sapagkat yan ang po ang kanyang nature, no? Tapos, kung ano lang po pinagmayayabang po ng isang tao para kapusugin siya ng Diyos. Ngunit sa yun lang sabi ng Diyos na ang pagiging righteousness ng isang tao sa paningin po niya ay isang ikukumpara po niya sa isang maruming tao, filthy rags in his sight, no? So, hindi ka makakapasok ngayon sa langit. Bakit? Kung sa outward look man gumagawa ka ng masama, sabi lang ng Diyos, ang puso po natin ay deceitful. Lahat ng tao po yan, walang accepted po. Kahit yung action po natin sa labas ay gumagawa tayo ng tama, buti, ganito. Ngunit meron pa po sa ating pusong kasalanan po yan. Ang sabi nga po ng Panginoong Jesus, mag-isip ka lang ng masama or mag-isip ka lang ng lustful sa babae, ay adultery ka na. So, ibig sabihin, huwag po tayo magsinungaling sa ating sarili. Ako po mismo naranasan ko po yan. At hindi lamang po yan, ang karumihan ng ating isip ay isa na pong kasalanan yun sa Panginoong Diyos. So kahit outward looks gumagawa ako ng mabuting bagay, hindi pa rin ako papasa sa degree na kung saan tayo po papasukin ng Diyos sa langit at ililigtas niya. So, ibig po sabihin yun, pag umasa po tayo sa ating mabuting gawa para maligtas ay nandun pa rin po tayo sa judgment niya, no? Sa judgment niya. So, yung judgment po niya, sa salita po niya, yun po yung wala na pong iba kundi yung pong impyerno. Sapagkat sa Bible po, dalawa lang lamang po yung sinasabi po niya, yung impyerno at yung heaven, no? Wala pong purgatory yung sinasabi sa Biblia kung yung pong pag-aaralin. At sabi ng Diyos, kapag may kasalanan ka, hindi ka makakapunta sa heaven. So, ibig sabihin, kung hindi ka makapunta sa heaven, saan ka pa pupunta? Wala ka ng ibang pupuntahan, kundi sa impyerno, sapagkat yun ang kabayaran ng kasalanan. So, yan po yung pinaka-problema ng tao, sapagkat kahit po gaano katagal ang buhay po natin dito, sabihin natin 80, or kung kakalooban ka ng Diyos na medyo mahabang buhay, mabubuhay ka pa up to 90, pero darating ang panahon po na mamamatay din po tayo. At darating din po ang oras na haharap tayo sa trono ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano sasabihin ng Diyos? Ang sasabihin po sa atin ng Diyos, ano yung ginawa mo nung pinadala ko ang aking buktong na anak ng Jesus para ipakilala ko at ang aking glory sa lahat ng tao at ang sino mong manampalataya sa Kanya ay maliligtas. So, ano ngayon ang sasabihin natin? Gumawa ko ng mga good works, ganito. So, hindi. Sapagkat ang basehan lamang ng Diyos para maging righteous ang isang tao, kundi yung isang tao rin na namuhay po dito sa mundo na 100% perfect para sa Panginoon ng Diyos. Para sa paningin ng Diyos. At sino po yun? Yun po ang Panginoong Jesucristo. Yun po si Jesus Christ. Yun po sinasabi niya sa Biblia. Nasabi sa Biblia, lahat po ng mga salita ng Diyos sa Old Testament ay napulpil po niya lahat. At sabi ng Panginoong Jesus, ang gawin ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Ayun po, ayun ang aking sadya dito sa mundo. At napulpil po niya ng lahat yan. At sabi po ng Biblia, without shedding of the blood, there's no remission of sins. So, yung good works, ano ba yung shedding of the blood mo? Blood mo mismo. Halimbawa, mayroong mang isang sabihin natin na mabait na tao na magtangka na ilaan ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Pero alam niyo po na hindi pa rin po yun acceptable sa Diyos. Bakit? Sapagkat nung sa Old Testament pa po, alam niyo po kung anong pinaka-acceptable sa Diyos na offerin. Yung mga hayop po na walang dungis at walang kapintasan. No? So, ang isang tao po, may dungis na po at may kapintasan niya. Kahit ialay po natin ang ating buhay ng isang taong magsalanan.